Nagbabalik ang unang balita, isang lalaki ang nakaligtas matapos pagtulungang gulpihin at tinangka pa umanong patayin ng mga construction worker na inutusan ng kanyang kapitbahay. Itinanggi naman ng kanyang kapitbahay ang paratang. Narito ang aking report. Mga tinamong pasa, bukol at gasgas sa mukha at katawan ang inabot ni Joven Clavio matapos umanong pagtulungan ng kapitbahay at ng mga construction worker nito. Nagwawalis raw siya noon para ihanda ang pagtitindahang pwesto sa tapat ng kanilang compound sa Tayuman, Tondo, Maynila. Nang hilahin umano siya ng mga construction worker papasok sa ginagawang bahay ng kapitbahay na si Valde Castro. Doon ay halinhinan daw siyang sinuntok, tinadyakan at itinali pa ang mga kamay at paa. Patunay raw ang mga litratong ito na kuha umano ng sumaklolong kapitbahay. Meron po nagtatali sa akin. Tali niya, narinig ko po yung may-ari. Sabi niya, tali niya yan. Tapos sabi niya ganun, o banatan niya, dito na papatayin na natin, dito yan. Nang rumisponde mga polis, kusa namang sumama ang mga construction worker, gayon din si De Castro. Hindi tinanggi ng foreman na pinagtulungan nila si Clavio, pero hindi raw siya itinali. Yung kanina, hindi na ako nakapagtemperin dahil inuulit na naman. Lagi na lang ganun ginagawa. Tsaka yung mga salamin doon, napabasag. Ewan kung hindi nga namin nakita kung sino nang basag. Pero maaring suspect siya dahil siya nga itong galit sa amin eh. Hindi humarap sa kamera ang may-ari ng bahay na si De Castro pero itinanggi niyang ipinapapatay umano niya si Clavio. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na inireklamo na noon ni Clavio sa barangay ang construction dahil nababagsakan daw ng bato, buhangin at simento ang kanyang paninda. May kontrareklamo naman ang may-ari ng bahay dahil sinisira raw ni Clavio ang mga salamin ng bahay. Pero dahil malinaw raw sa insidente kanina kung sino naagrabyado, sasampahan ng reklamo ng pulisya ang mga nambumbog kay Clavio. Mukhang nasa physical injury. Pero kung doon sa may mga ebidensya silang pinapakita at mga witnesses, baka tingnan natin kung papasok tayo sa frustrated homicide.